Student YO Universe. Pinaka-latest sa pop culture trend. Bringing the latest and the hottest trending topics. From the ultimate movers and shapers Experience na ako ng The Artist. to everything else under the sun. I'm very excited kasi ito na yung Olympics eh. We don't just listen to the student's voice, we amplify it. Ayun po sa anti-planking law, parang sobrang lang yan. Kasi, diba? Because it's not just a student's world, it's our universe. Student YO Universe. Hello, it's another wonderful Friday morning here in the universe na ngayon naman ay medyo gumagaan na ang pakiramdam ng karamihan nating mga isko at iska dito sa UP Diliman kasi patapos na ang panahon ng Hell Week. Yes. Sa akin tapos na. So, ako sobrang wala na akong paki sa mundo. Wow naman. Joke lang. Konting sensitivity naman daw sa mga hindi pa tapos yung SEM. Pero syempre, meron pa rin mga pinipilit na tapusin yung SEM at lumalaban. Kagaya ng ating classmates na si Christian na may exam pa sa linggo dahil nga nitong nakaraang bagyo ay na-move yung exam to Sunday and Tuesday. Tapos syempre binabati rin natin yung team members natin. Nandiyan si ating executive producer Ira at syempre ating head scriptwriter na si Bea. Hooray for Universal Team! Gusto ko rin batiin natin ang sarili natin dahil di pa tayo nagpapakilala. Ako si Nina. At ako naman yung si classmate James. Wow! Joining us this morning for this very special episode of Student YO Universe. And as always, Student YO Universe is your one and only venue for some interactive, youthful, informative, and profound angle on anything and everything pop culture. Yes, syempre dito sa Student YO Universe, we value your opinion because your voice is our number one choice. So, maaari kayong makasali sa aming usapan. Pwede kayong mag-comment or mag-email kung gusto niyo talaga ng mahaba-habang usapan. That's studentyouniverse2.0@gmail.com o di kaya i-like nyo ang aming Facebook. Syempre, dapat hindi na ito pinapaalala. Facebook.com/studentyouniverse. Pwede rin kayong mag-comment doon or i-follow nyo kami sa Twitter, twitter.com/SYOUniverse. Syempre, meron tayong Instagram. Trending pop culture. So, you can follow us on Instagram at StudentYOUniverse. Sobrang daming accounts para masigurado na lahat kayo kasali. Dahil sa DDP1602, kasali ka. Oo, walang paraan. Hindi kayo nauubusan ng paraan para ma-reach ang Student YO Universe. Kaya nga naman, throughout the whole year, ay maming napag-usapan, thanks to you, na nag-trend, napag-usapan ng mga tao on different platforms. Napag-usapan siya sa TV, sa radio, at lalong-lalo na sa internet, kung saan namin kayo pinapakinggan. At syempre, habang papatapos itong klase at itong taon natin, itong 2014, ayan, bibigyan namin kayo ng mga top trendsetters natin. Una-una ngayong araw, ngayong Biyernes, ngayong Linggo, ay ang top local trendsetters of the year. And then next week, we'll be giving you the top international or global trendsetters of the year. So, nakuha natin ito dun sa ating, di ba every month nagkakaroon tayo ng trendsetters. Tapos, dun natin ginudge based sa mga votes ng tao kung sino ba yung pwedeng ma-include for this special programming episode. And we do this every year para maalala nyo ang pinagdaanan ng pop culture sa taong ito and all the critical discussions na ating sinalihan. Yes. Para naman enlighten tayong lahat pagtapos ng taon dahil para dito ang Student YO Universe. Pero before tayo magsimula sa ating tuloy-tuloy na usapan, ay inaalam dapat muna, as always, throughout the year, ay pinapaalala namin kung saan namin kinukuha ang ating mga trending topics every week para sila ay updated and para sigurado na critical lagi ang usapan tungkol mga dito. On Student YO Universe, we go deeper into what's hot, what's happening, and what matters to the youth. The YO Universal team is composed of 15 students who pull together recent pop culture news from the most relevant websites and choose the top 5 most talked about topics online. Our universe revolves around your voice because your voice is our number one choice. Throughout the whole year ay consistent kami dyan mga ka-universe, mga trendsetters at hindi kami papalya sa pag-deliver sa inyo ng mga top trending topics. Kaya simulan na natin ang usapan natin for this morning. Ito ang number 5. Number 5. At number 5, pop culture doesn't just include music, books, and films. Ito ay may kasama ring architecture, 'di ba? Yes. May kasama ring mga buildings na kung saan ang pinaka sikat na building ngayong taon ay ang Philippine Arena. Yes, very ground breaker ito dahil sa
isa nga to sa tinatawag na pinakamalaking dome or building dito sa Pilipinas and I think sa buong mundo rin, no. Ciudad de Victoria ay ang ibig sabihin niya in English ay City of Victory. So ayun. So ang Philippine Arena ay nasa Ciudad de Victoria na inaugurate noong July 21 ngayong taon. And, ang Ciudad de Victoria ay kung saan nakalocate ang Philippine Arena. And as of July 27, ito ang Philippine Arena ang largest mixed-use indoor theater in the world. At inaugurate ito ng religious sector na Iglesia ni Cristo. Kung saan nito ginunita ang week-long centennial anniversary. Oo. Kung matatandaan natin, no, kapag ang Iglesia ni Cristo ay nagsi-celebrate ng kanilang anniversary, meron silang medical mission and then ganyan. So, pero iba yung ngayon kasi this year after nung medical mission nila, yung culminating activity nila ay yung pag-inaugurate dito sa Philippine Arena. So ano bang dapat nating malaman tungkol dito sa Philippine Arena? It costs 9.4 billion pesos lang naman, and because it has a 3-firm team behind it na talagang nanggaling sa iba't ibang bahagi ng mundo. Starting with the Hanwha Engineering and Construction Corporation na responsable para sa iba't ibang sports complex sa South Korea and structures in the Middle East. Tapos ayon sa Korea Herald, pumirma ang korporasyon ng $175 million or 7.6 billion pesos na kontrata sa INC para sa proyekto. And then meron ding International Engineering Consultancy Agency na involved dito, headed by Chris Sparrow of Buro Happold. And Sparrow has worked on the Hong Kong-Zhuhai-Macau Bridge at ang Guangzhou-Shenzhen Express Rail Link. So, yung company na yun ay may awards na for the work on the Aviva Stadium sa Ireland and yung pag-redevelop sa Royal Shakespeare Theatre sa UK. And huling-huli naman ay Andrew James of Populous is the Philippine Arena Structural Design consultant. So, Populous is an international architectural firm na nagsispecialize sa mga sports at convention centers. At ang mga proyekto lang naman nila ay ang Yankee Stadium sa New York, ang 2012 Olympic Stadium sa London at ang Stadium Australia sa Sydney. Ayan. So, syempre, minention natin lahat ng nag-participate sa pagbuo ng building, di ba? Tapos, kung makikita nyo naman, world-class para lang ma-ensure na yung quality naman ng stadium na ito. And then, aside sa pagsiset ng isa sa mga records sa pinakamalaking mixed-use indoor theater in the world, isa pang record yung naset nitong Philippine Arena dahil nga nung araw na yon, nung inauguration niya ay nakuha naman ng Iglesia ni Cristo yung hold ng pinakamalaking record sa isang largest gospel choir. So meron during the inauguration, mayroong 4,745 members ng choir. Sobrang dami nila. So, imposibleng hindi sila marinig doon sa arena. And maganda nga naman yung acoustics ng arena kasi talagang naka-dome siya to ensure na mag-bounce talaga yung sound. Diba? Pero ito kasi, isa sa mga pinakamalaking usapin is nung binutong Philippine Arena, kung gagawin ba siyang available for other events na hindi related sa religious sector na Iglesia ni Cristo. Pero well, nagkaroon na nga naman agad ng non-INC activity dito kung saan ginanap ang opening ng 2014-2015 season ng PBA or Philippine Basketball Association, and naka-break na naman ng records dito sa Philippine Arena. Kasi almost 53K ang nanood dito. And it broke the record of the Manila Clasico semifinals ng Barangay Ginebra San Miguel and San Mig Coffee kung saan may 25,000 attendees nung February lang. So, ito nga yung may most attendees in a single PBA event. And naging special din to, naging matunog din ang event na to dahil dito ay nag-coach si Manny Pacquiao na kilala naman natin bilang pambansang kamao para sa Kia. Ayun. So, ito at least nalinaw na hindi siya exclusive for Iglesia ni Cristo events. And then, meron kasi nito, after nito, nung mabuo na talaga siya and after na maging available siya sa public, may mga tanong kung sino kayang artist. Syempre, di ba sa
sa universe naman natin, sa Student YO universe, Yes. usually ang napag-uusapan dito yan, yung mga concerts, yung mga artists. And Oo. syempre, hindi maiiwasan na ma-relate sila dito sa Philippine Arena kasi sino-sino ba yung pwede. And then, balita, sa pagkakatanda ko, nagkaroon ng speculations na hindi pwede yung kagaya nila Lady Gaga, Oo. yung mga ganyan na nagpo-promote ng medyo iba sa Mm-mm. pero sa values. pero like yung hindi ko naman gusto sabihin na the normal singers, pero siguro yung regular singers na hindi naman sila nababrand as something. Yung mga hindi spectacle. Oo. Oo. Pwede sila yung mga feeling, yung pinapayagan naman. Alam ko nga nagkaroon ng siguro lang siya naging tawag ito bali-balita pero ginusto ng maraming Pilipino na mag-concert si Beyonce sa Pilipinas. Tapos syempre ang inisip nila na venue since buo na yung itong Philippine Arena is Philippine Arena pero sobrang laki nga niya kasi. Pero Maraming humihiling. oo, maraming syempre. humihiling pero feel ko kaya niyang punuin. Kaso ang layo rin ng lugar. Mm-mm. 'Di ba? Feeling ko hindi siya tawag ito conducive for concert events lalo na Oo. nasa Manila yung heart ng maraming cities. Ito sa Kung tutuusin, we don't like to go too deep into this, pero kasi, yung even, planning concerts is quite political kasi kung papansinin mo, karamihan ng mga major concerts dito sa Pilipinas, if not all, ay talagang sa Metro Manila hinohold. And usually, it's in just one of two possible venues. It's either the Araneta Coliseum or the Mall of Asia Arena. Oo. So, kasi syempre dito sa Metro Manila yung pinakamalaking kita kasi sobrang taas ng concentration ng yung audiences ng mga artists na to. So, may mga ganyang considerations talagang involved. Oo. So, ayun that's it for our number 5 topic. That's Philippine Arena. Syempre, ito nga nag-set ng records and then maraming speculation about it. That's why nakasama siya sa top 5 local trendsetters natin dito sa Student YO universe. So, moving on to our next topic, ay pag-uusapan naman natin ang isa pang malaking event syempre, pero ito naman ay mas naging controversial pa dahil kung ano yung sinabi ko sa politika kanina ay mas matindi pa dito, pero we're not gonna delve too much into that. Too much. So, ito ang number 4. So, ito na. Ang ating number 4, syempre, the superstar, Nora. Number 4, Nora Honor. Ayan. So, ito ay By sinulat ng Nor ating classmate na Relin. si Norilyn. Ayan, very well. So, ito nga, naging, ito nangyari siya nung June. Kung mapapansin nyo yung topic natin kanina, nangyari siya nung July. Pero, kagaya nga ng sinabi namin sa inyo, ni-rank namin siya base sa kung gaano kalaki yung naging impact niya, kung gaano karaming kung gaano siya tao. katunog. Oo, yung nakisali sa usapan na to. So, number 4, it's the superstar Nora Honor. So, eto nga, kilala natin si Nora Honor or si Ate Guy na marami na at isa ng institusyon sa pelikula at basta sa industriya ng showbiz dito sa Pilipinas. So, hindi siya naisama sa roster ng National Artist Awardees nito ngang nakaraang June. So, si Nora Honor, who had enjoyed the spotlight for many times, was regarded by the people one of the most certain recipient of the award. Kasi, ito, di ba, si Ate Guy, parang itong taon na to, feeling ko, medyo sa kanya rin to. Oo. Kasi kakabalik niya lang rin, ganyan. Oo, tapos yung basta even before the list was released, ang dami na ring parang bulong-bulungan. Parang nagkaroon daw ng leak ng listahan. Tapos, syempre, yung pinaka nag-excite sa mga tao about this ay si Ate Guy. Oo. Syempre, kumbaga, ang laki na kasi ng following ni Ate Guy. So, I mean, hindi rin siya, hindi siya generation star. Kasi lahat kaya niyang i-transcend Kasi until now, gumagawa pa rin siya ng pelikula, 'di ba, na pinapanood pa rin naman ng kahit na anong edad. And then ito yung medyo nakakalungkot, no? And then dito maraming nag-react kasi kahit na gaano karami yung achievements ni Nora Honor ay hindi siya
yung nagawaran Mm-mm. ng National Artist Award. Pero ang dahilan dito, dahil sinabi ni Allegedly. sinabi ni Pinoy sa isang interview na the reason behind ay yung question of morality. Kasi kung ibabalik nga naman natin sa time, 2005 na aresto si Superstar sa United States for the possession of illegal substance and underwent Yung rehabilitation for 6 months. And then, dito rin no, na parang yung boses niya nagka-problema, ganyan. So, pero despite the fact dun sa boses niya ay, yun nga, yung issue of morality, yung naging pinakadahilan, allegedly, dun sa hindi niya pagkakatanggap. Oo. So, na-discuss din itong controversy na to sa poly-econ class namin dito sa Broadcom, and pinoint out na yung pagdating sa kultura, pagdating sa mga ganitong usapan, sa pag naglalaan ng pondo or plano yung gobyerno, yung resources, laging sa culture, sa art, lagi sa art na pupunta yung yung maliit na allocation. So parang this isn't exactly what happened na yung may budget or whatever, pero parang yung pinakamaliit na tinuunan ng pansin dito ay ang art, kasi parang inuna muna yung moral values, yung ethics bago pansinin yung art, which is I understand naman na where these people are coming from, where these critics are coming from, pero it's sad kasi yung one small event na some are saying na hindi nga some are attesting na hindi siya totoo, pero yung hindi pa rin natuloy ang ganitong pag-celebrate sa art, and ayun, hindi din tuloy tayo nakaka-move forward sa yung pag-progress ng art, which sometimes naman contains our values. So, magkaakibat yun yung pag-develop ng value and art. Oo. And ito kasi, hindi lang siya naging issue sa pagitan ni President Noynoy at ni Nora Honor. Siyempre, andun yung titulo na national artist. So, inclusive siya dapat of the nation. And yun nga, kagaya ng nasabi natin kanina, sobrang laki na ng followers ni Superstar Nora Honor. So, I mean, merong opinion si Nora na nasaktan siya, at si Noynoy naman si President Noy naman ay inamin niya na meron criteria for judging, and isa na nga raw dito yung pagiging role model, and ayaw niyang ma-send sa mga tao yung wrong message dahil nga dun sa issue of morality ni Nora. Pero syempre hindi na tayo hindi natin palalimin yung discussion doon, kasi isa sa mga pinaka naging highlight nitong issue na to ay nung nagsuot si Nora ng shirt na "Proud to be a Filipino, ashamed of my government." Which is a feeling ko slap sa mukha ng government. Oh, kasi the shirt wasn't even about her it wasn't just about her being in protest of the decision. It was about her being in protest of the reason being given na yung hindi raw magandang values ang ine-embody niya, samantalang hindi naman malinis completely ang record ng government na 'di ba, over the past few years, lalo na more than other recent years, ay babad ang gobyerno natin sa controversies. Oo, pero naging naging expressive si Superstar Nora Honor na hindi siya nagiging antagonistic sa issue, pero mas gusto niyang i-cast yung pasasalamat niya sa mga supporters niya, sa mga Noranians, 'di ba? And makikita naman natin na hindi siya napigilan nitong issue na to, yung hindi niya pagkatanggap ng National Artist Award, at patuloy siyang gumagawa ng pelikula. Dahil ito nga nakaraan lang, itong Cinemalaya 10, meron siyang film entry na Hustisya, na siya yung lead role. And then meron ding Dementia. And ngayon naman ay magkakaroon ng Taklob na isang pelikula para naman sa Tacloban. Oo. Tapos, nagulat ako pati sa Barber's Tales, meron siyang cameo sa dulo. Diba? Na tapos, actually, hindi lang, yung magugulat ka na lang minsan na, kahit hindi major role, yung bigla na lang siyang magkakaroon ng cameo na nung 2012 din sa El Presidente. Yung she received parang top billing ata. She was on the poster kahit na sobrang sandali lang ng role niya. At syempre kasi ganun kalakas yung hila niya. Kasi yung that's the Nora Honor. At iba tawag ito.
papaliitin lang natin ang konting discussion. Dadal natin dito sa UP. Pero kasi itong nakaraang Gawad Plaridel, 2014. Which is the highest yung award na the university gives to artists of all kinds. Oo. Spearheaded by the College of Mass Communication. Yes. Si Nora Honor ang ginawaran na Gawad Plaridel Awardee 2014. And yung natatandaan kong sinabi ni Chancellor is sa mga nagmarka ay para sa amin, ikaw pa rin ang national artist. 'Di ba? And that says a lot. And then sinabi naman ni Superstar Nora Honor na sobrang natutuwa siya na kahit hindi siya nakapag-aral sa UP, parang nakapag-aral daw siya dahil dun sa award na yon. Oo, actually, nandun ako ng event tapos nakaupo kami sa harap ng isang malaking block ng seats na puno ng mga Noranians. And sobrang cute nila kasi yung sigaw na, we love you guys, proud to be Noranian. Sobrang cute nila. Seryoso. Nandun rin ako nung event na yun. Tapos merong isa doon na, alam ko, sobrang avid fan siya na yung suot niya, yung pambaba niya, I mean, di ba, Barot Saya? So, yung saya ay parang nakapintura ng mukha ni Nora Honor. Wow. So, ganun sila ka-fan. And then, marami silang dala na fan para panoorin yung iniduang si ate, guys. So, that's it for number 4, Nora Honor and the National Artist Award controversy. So, hanggang dito na lang ang first segment ng first Kala ko episode dito na lang. ng first part ng special episode natin for the year end of this program for Student YO Universe. Mamaya sa ating pagbabalik ay marami pa tayong pag-uusapan kaya huwag kayong aalis at magbabalik ang Student YO Universe. Student YO Universe. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Welcome back to the one and only favorite pop culture program dito sa DZUP. Every Friday morning, sobrang specific, diba? Ito, ang Student YO Universe. Ako si Nina. At kasama niyo pa rin si James, yes. Dahil wala dito ngayon ang ating fellow trendsetter na si Vince. He will be may exam siya. Yes, so good luck. Pero he will be Laban joining lang. us again next week. Yes. Oo, for the second part of our year-ender special dito sa programa. So for now, ay napagdaanan natin ang dalawang major na pinag-usapan ngayong taon na ang Philippine Arena at number 5. And ano nga ang number 4? Nora Honor and the National Artist Award controversy. Yes. Oo, you can't forget that. Number 4 is Nora Honor. Oo. Kanina, ayoko nang ipilit. Kanina pa. And syempre, speaking of paglaban na yun, ditong semestreng ito, sa ating number 3, pag-uusapan natin ang makabagong paglaban para sa independence. This is number 3. Number 3, we have a hashtag RP612Fic. So, mas kilala to bilang RP June 12 Fiction kasi ito ay kumikilatis or tumatalakay sa Independence Day pero sa makabagong approach kasi malala natin itong Philippine Independence Day ngayong taon ay mas memorable siya dahil dinala sa Twitter yung pag-commemorate ng isa sa sa pag-commemorate ng parte ng ating kasaysayan. So ito nga yung hashtag RP612Fic na nag-top trend siya worldwide. Siyempre, ang dami na rin na Pilipinong gumagamit ng Twitter. And nagulat din ako actually kasi naabutan ko to. Yes. Nung gabi siya. And then, well, we participated, diba? Oo. Nag-send tayo ng Sumikat entries ako natin. for one night, mga diba? ka-universe. Oo, ang saya mag-participate sa mga ganitong topic, lalo na sa mga ganitong trends. Kasi kapag sobrang witty po ng ideas ninyo or sobrang relevant, ay sobrang ang daming nagre-retweet sa'yo. ang daming nagre-retweet sa'yo, may nagpa-follow sa'yo, diba? Ganyan. So, tapos pagkatapos mag-subside ng trend, kalimutan wala na, oo. Pero balik natin dun sa trend na hashtag RP612Fic ay, ang nag-spearhead nito ay syempre isang Pilipino malamang dahil national history event ito ay si Paolo Chiquiamco of rocketcapre.com. So, nagsimula ito noong 2009. Nagsimula siyang 2009. And nire-imagine niya yung Philippine History Yearly since then. So, merong mga Filipino authors na nagsasama-sama sa Twitter para gumawa ng tweet-length story. So, di ba sa Twitter merong 140 characters. Yes. So, yun. Pero dahil nga kailangan mo ng space for the hashtag, naging 130 na lang siya, 'di ba? So ang haba rin kasi ng hashtag. So ayun, sinesend nila to. So ito yung mga samples, no, babasahin natin. So una, quote,
if I was your boyfriend, you'll never be alone. Rizal to a lot of girls. Oo. Hashtag RP612. Hango ito sa sikat na kanta ni Justin Bieber na Boyfriend. And Oo. ang sunod naman ay tungkol pa rin kay Rizal. Oo. Jose Rizal be like, time to write another novel. Tapos inopen niya ang Wattpad. Oo, yung Nasikat Wattpad ngayon ay isa sa tawag nito avenue para para ma-publish yung nasulat ng mga kabataan or kahit sino man, 'di ba? Oo. Tapos meron din ako sariling entry Ayan. dito sa hashtag RP612fic na nag-GMC Bonifacio sa mga katipunero. Ang sabi sa message, flash mob tayo sa Katep G. Ayan. Oo. Hindi ko na maalala yung entry Yun yung ko. pag-invite niya sa yung Cry of Balintawa. Oo. So, 'di ba? Kahit na alam natin pa-joke yung mga ganito, kahit mayroong pop culture reference, alam natin na grounded pa rin siya sa historical details. So, Oo. isa pa, si Rizal na naman, ating national hero, ay nag-tweet bago ma-exile sa Dapitan. Off to Dapitan, I'm so excited, BRB tweets. Oh, meron Hashtag pang RP612. meron pang isang related dyan kasi sikat na sikat pa rin ang Frozen noong panahon na yon. So, may isang tweet tungkol kay Rizal na pagdating daw niya sa Dapitan ay kumanta siya ng A Kingdom of Isolation. Ayan. And it looks like Tapos, isa pa kay Rizal, medyo sikat syempre si Rizal, no? Kung natatandaan natin ng pelikulang The Fault in Our Stars, di ba nagtanong si Augustus Waters ng, what's your full name? Syempre, ang sumagot ay si Rizal. Jose Prostacio Rizal Mercado E. Alonso Rialonda. At syempre, meron din na nang tinanong na pinakita naman si Lapu-Lapu at yung picture ni Daniel Padilla para sa isang pelikula na She's Dating the Gangster, and makikita na pareho silang may bandana at syempre yung mga naiiwang buhok na parang medyo magkamukha talaga medyo sila sa magkamukha picture. sila. And then may isa pa, ang dami po nila, no? Merong kasi di ba Kaya mo alam yan. natin yung expression na bulag, bingi at pipi na ganyan. Tapos pinalitan nila yung bulag, bingi, and then yung mukha niya si Rizal for Pepe. Kasi yun ang nickname ni Jose Rizal. And then, sobrang dami pa. Kagaya naman ni Aguinaldo, sinong nag-check-in sa Foursquare? Hashtag RP612. Kasi nalaman ng mga enemies kung saan sila nagtatago. Oo. Tapos nasama din sa ibang mga tweets na to ang mga makabagong salita tulad ng selfie, friendzone, at unfollow na parang yung rinetel nila ang kwento ng mga sikat na tao mula sa ating kasaysayan through a new modern perspective. Oo. And doon naman sa sa side ni Chikiamko na siyang nagpasimula nitong trend na to, sabi niya, it was tremendously gratifying to see the hashtag trend. Kasi bago ka makapag-spark ng hashtag trend, sobrang mahirap siya. Kasi at the same time, at the same moment na nandun yung mga tao nagtitweet lahat. Oo. Kasi, na-experience namin siya sa isang org, which is UP Adcore, na hindi namin inaasahan na nakapagpa-trend kami nung last year for Adcore Week. And then, akala kasi ng mga tao, madaling magpa-trend, pero mahirap kasi kailangan at the same moment or nandun kayo sa same time na pare-pareho kayo. And ang hirap makaakyat dun sa Philippine Trends. Oo. So, eto pang hashtag RP612fic ay nakaakyat ng top trend sa Pilipinas. At syempre, umabot na rin siya worldwide. And then, sabi naman ni Chikiamko na it's a great way to celebrate Independence Day, no? Hindi siya yung the usual boring na finifeed natin sa mga estudyante na ito yung Independence Day. Pero, I think yung... You're letting the people participate naman. Oo. And, kasi pag nakita mo yung tweet, wala pa naman siyang, hindi mo naman masasabi agad kung ano yung historical date, kung alam mo talaga. Mm-mm. So, it's intriguing. It's kind of intriguing dun sa mga makakabasa. Kasi parang, ano ba tong reference na to, ganyan. Oo. Pero, dapat, nandun yung caution na, alam mo yung hindi mo natatabunan talaga Oo. yung historical event. Na yung binabalik mo siya, not just for the sake of enjoying it, pero Oo. yung to look at it more critically, maybe. Oo. So, eto nga, by producing such hashtags, people are becoming aware and involved with the celebration, somehow having the ability to tweet with so much free will kasi sobrang convenient. And then, yung ibang tao kasi feel nila, parte na sila nung pag-celebrate, nung pag-commemorate dun sa Independence Day dahil nag-tweet sila. Mm-mm. 'Di ba? And may times na yung mga ganito, okay siya sa pakiramdam kasi nararamdaman mo yung nationalism ng mga tao. Pero may times na naman na hindi na enough yung pagiging Of course. paggamit ng Twitter or ng online media para masabi natin kung ano yung mga gusto nating
pahayag. Of course, and we should always keep that in mind. That's why, for now, we will be moving on from number 3 to our next topic na from technology, we will be going into sports. Yes. Sobrang malawak ang saklaw ng topic na to, kaya simulan na natin agad. Ito ang number 2. Number 2. At number 2, 2014 has been a huge year in sports para sa Pilipinas. Kabilang nito ang participation ng Gilas Pilipinas sa FIBA 2014 and ang paglahok ni Michael Martinez sa Sochi Olympics 2014. And this was prepared by our very own trendsetter Vince na nag-e-exam pa rin ngayon. Oo, so nagsisimula ang ating topic sa pagpasok ng Gilas Pilipinas sa International Federation of Basketball or FIBA noong earlier this year, and they poured their what was called Pusong Pinoy sa mga games nila. Natalo sila sa Croatia, Argentina, and Greece, pero pagdating sa Senegal ay nanalo naman sila with a score of 81-79 sa overtime noong huling games sa 2014 FIBA Basketball World Cup sa Sevilla, Spain. And hindi sila naka-advance sa FIBA World Cup Round 16. The team still impressed people all around the world na sumikat sila eh. Hindi lang sa yung appearances nila in media and their games, pero pati online. Oo. Kaya nga naging sikat ng halfway through this year, diba? Oo. Kagaya nga nung kanina sa number 2, yung paggamit ng hashtag. Dito rin na-apply yung paggamit ng hashtag kasi nakilala yung Gilas dahil dun sa hashtag na puso. Oo. Diba? And ang daming netizens na gumamit ng hashtag na puso para kilalanin at i-recognize yung efforts ng Gilas. Ako, nag-tweet rin ako about Gilas. Syempre, nag-express naman ako ng tawag ito, ng gratitude and support. Syempre, nagpapasalamat ka na nilaban nila. And alam mo yung hindi sila natalo man, pero alam mong hindi nagpatalo. Oo. 'Di ba? So, lumaban sila and hindi sila nag-give up dun sa fight nila. So, after nung FIBA 2014, yung stint nila sa FIBA, nagkaroon sila ng road bump sa Incheon Asian Games. So, natalo sila sa Iran, si Korea, and Qatar. Pero, nag-place pa rin sila na as 7th. And then, mas lower siya kung saan ina-expect ng team na maglaland sila. Pero, it was still a big deal kasi, yung even just participating in the games is a huge achievement. As in, hindi namin to repeat as a cliche. As in, literally, it's a huge achievement kasi sa qualifying round pa lang, minsan pa tayo na talaga. Pero syempre, kagaya ng kanina, topic natin kay Nora Honor about sa politika naman ng yung sa paggawad ng National Artist Award. Meron din syempre yung politika sa basketball. Syempre nandyan yung mga sumusuporta, yung mga sponsors ng ng team, and syempre yung mga coaches na syempre isa sa mga pinaka kinikilala yung efforts nila. And kaso nagkaroon ng feud dito sa mga coach and dito sa coach at sinasabing kailangan na nga daw ng bagong coach ng Gilas Pilipinas. Pero syempre hindi na natin i-discuss ito dahil sobrang mahabang discussion kung pati coaching ay pag-uusapan pa natin. Yes, now from the hard court and into the ice, for the first time ay nakapasok tayo sa Sochi, sa Olympics, sa Winter Olympics na ginanap sa Sochi, Russia. And ang ating participant, ang representative ng Pilipinas ay walang iba kundi si Michael Martinez na 17 years old. Mas bata pa sa akin, nakaka-insecure. And he was the first Filipino athlete to join the Winter Olympics after 22 years. So, mali ako kanina. First time in 22 years. So, at he's only 17 years old, pero siya na ang pinakabatang qualifier sa men's figure skating category na solo. And he finished 19th overall sa men's figure skating. And after nito ay nag-move on pa siya sa ibang mga ice skating competitions around the world, such as nung after the after the Winter Olympics, he started preparing for another competition which I think he withdrew from kasi because of health problems, injury. Pero he's still preparing for the next Winter Olympics and which will be held in Pyongyang, South Korea in 2018. So after his stint sa Winter Olympics bilang sole Philippine participant, he won a gold medal sa Triglav Trophy ice skating
tournament sa Slovenia this April din, and he placed 6 among 13 participants with a final score of 199.92 points sa Lombardia Trophy 2014 sa Italy naman. And throughout the year ay naging kakaiba din ang reception kay Michael Martinez. Hindi lang dahil nanalo siya, dahil sumali siya sa international competition at Pinoy siya, kundi dahil sa particularity ng sport. It's ice skating. It's something you don't hear about usually in Philippine media. Tapos, unlike basketball. Oo, kasi kagaya, lagi natin tong lagi natin siyang point of discussion every time. Kasi basketball, yung mga basketball courts, kaya mo siyang i-mount kahit saan. As in, maglagay ka lang ng hoop. Diba? Sa Meron mga barangay natin, parang imposible na walang basketball court, 'di ba? And then ayun nga, ito naman kasi ice skating, sobrang i-try mo mag-mount nito, 'di ba? Pa sa isang barangay, sobrang iiyak, 'di ba? Ice skating rinks are literally huge refrigerators. They're giant refrigerators. At saka sobrang limited lang or iilan lang yung may kaya. Kaya nga malls lang nakakapag-provide nito, 'di ba? Oo, and tapos sa yung iba Pilipinas, pa mga iilan nagsasara. Lang. Oo, nagsasara. Like Mega Mall, pero Nag-open na ulit, yes. Earlier this year. And what's interesting din about ice skating is kaya rin siya hindi masyadong sikat is not only is it difficult logistically to put up an ice skating rink, isa pa to sa mga things na very Manila-centric din kasi yung basketball kahit saan sa Pilipinas nalalaro mo. Yung ice skating, nagagawa mo siya not just in limited places around the metro, although there is an ice skating rink in Clark, which is in Pampanga. Pero yun nga, sa mall lang and only a certain mall. So talagang hindi lang yung ice skaters yung ina-attract pero yung market niya as a business enterprise ay tinatamaan din ng kung saan nag-e-exist ang ice skating. At saka hindi siya for me hindi siya yung mga sports na for everyone. Kasi kailangan talaga na medyo yung financial requirement nito mataas rin. Siyempre, may mga equipment ka na ginagamit. Hindi kagaya ng basketball na meron kang jersey shorts, tapos meron kang rubber shoes, and then you're good to go. Pwede ka na maglaro, pwede mo nang kalabanin kahit sino. Ice skates range from 20,000 pesos to 50, I guess. For pa lang yun, hindi pa yun yung mga professional grade na boots and blades. So, ayun, no. At saka, rin siya. Syempre, parehong may training, parehong matagal yung training para maabot mo naman yung rurok ng yung excellence nitong mga sports na to. Pero kasi, iba yung dun sa ice skating mismo. Kasi, parang usually, di ba, mga bata pa lang nagsa-start na tong mga to. Kasi feel ko yung bones nila, yung parang maging flexible sila or what. Oo, grabe yung kailangan mong balance dito ng yung strength and flexibility and grace. Talagang yung halos mamatay-matay ka na. And some people have actually it's like many other sports na people sustain injuries from this and hindi na sila makapag-perform again. Pero that's sport talaga eh. And so that's it for our number 4, no? So sobrang number 2. So that's it for our number 2. Sobrang daming nangyari. 4 divided by 2 kasi. Sobrang daming dahil pangalawang segment na natin ito. Yes. Wow, tinawid natin 'yun. Pero that's it for our number 2. Sobrang daming nangyari, sobrang daming kaganapan sa Philippine sports. Syempre, ang binida natin diyan ay yung Gilas Pilipinas and then si Michael Martinez for joining the Sochi Winter Olympics. Ang achievements natin as Filipinos and as fans dito sa world of sport. Yes. So, mamaya sa ating pagbabalik para sa ating number 1 topic ay talagang pagbabalik ang mangyayari. Isang malaking flashback ito. Oo, na kung sinimulan natin ang ating segment na Flashback Friday earlier this year ay ito, parang ganun din ang gagawin ulit natin. Trendsetter siya. Siya yung nag-top sa ating local trendsetters pero isa siyang malaking pagbisita sa nakaraan. Oo, so that's an interesting look into how our pop culture develops. Kaya huwag kayong aalis at magbabalik ang Student YO Universe. Student YO Universe.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Welcome back mga classmates ulit dito sa final segment ng ating Year-Ender Special, the first part of our Year-Ender Special ng Student YO Universe. Ako si Nina. And James. Oo. And as usual, Student YO Universe is where your voice is our number one choice. So, kung nasubaybayan nyo or ngayon pa lang kayo tututok, maaari kayong makisali sa aming usapan na dapat hindi ko ito ginagawa kasi maubos na yung oras natin. Pero, pwede kayong mag-comment, pwede nyo kaming i-email, magpahayag ng inyong komento, studentyouniverse2.0@gmail.com. Pwede rin sa Facebook namin, facebook.com/studentyouniverse, o di kaya sa Twitter, i-follow at mag-tweet, twitter.com/SYOUniverse. Syempre, Instagram at StudentYOUniverse kung gusto nyo ng selfies ng team for today's episode. And syempre, publicity materials namin for trendsetters. Maaari nyo silang makita dyan. So, alam nyo kung anong basis ng ating local trendsetters for the year. Top local trendsetters of the year. So, kagaya nga nun, binalikan natin for number 5, ang Philippine Arena. And at number 4, Favorite mo to. oo, Nora Honor and the National Artist Controversy. Yes, and for number 3, the hashtag RP612FIC. At number 2, 2014 in sports for the Philippines featuring Gilas Pilipinas and Michael Martinez. Yes, so now, wag na nating patagalin pa. Hot na hot ang ating number 1 trending topic. Number one. So, number 1, remakes and comebacks, a look back. So syempre, hindi lang to look back kasi merong mga nangyayari ngayon kung saan inulit nga itong mga palabas na ito. So, syempre, kasama natin ang ating classmate, ang resident correspondent natin, si Noreline Villaruel. Nagsulat siya ng number 4 kanina. And ito naman, number 1 ay sinulat ng ating classmate, head scriptwriter na si Bea De Vesa. Yes. Alright. So, hello, Noreline, and welcome back. Pang-ilang beses mo na to sa programa? Pangatlo ata, no? Third or fourth. Yes naman. Ready na Yes. for the next level, Char. Oo, abangan natin yan. So, ano bang nangyari dito sa number 1? Bakit sobrang significant nitong mga remakes at comebacks na to ngayong taon? Oo, kasi ito, no, merong tatlong instances kung paano natin mapapatunayan na sobrang laki ng impact nitong pagbabalik tanaw dun sa, or pag-realize itong mga programang ito. Isa siyang napakalaking throwback. Pero ito, hindi lang siya nalilimita sa Thursday. Kasi ito, no, after 13 years, so isa-isahin natin. So, after 13 years, hit Taiwanese drama series Meteor Garden returned on the local TV noong March 31, 2014. So, kilala naman natin sila Sanchai, sila Dao Minse, sila Watsalay. Shit, dapat maano ko siya, dapat ma-recite ko sila lahat. Oh my God. Hindi, may pangalan siya. Yung Si characters. Simen at saka si Boom Vanessa. Okay. Ayun, nakalimutan ko na. So, Boom Vanessa na lang. Ayan, nandito si May Zuo. Ayun. Sorry, guys. So, ito, maraming naging fan nito, lalo na ng mga bata. Kasi ito yung typical story na girl meets boy, na si boy ay medyo binubuli si girl. Medyo bad Tapos, boy. merong best friend. At merong best friend, no, si Watsilay. At merong dalawa na, hello, I'm here. Meron pala sila Those two existence. guys. Kaganda si Sunshine yun, Oo, di ba? diba? Pero, ayun, so, etong Meteor Garden, natatandaan ko, pinapanood ko siya ng elementary at kinakailangan yung school service ko, maagang makaalis para makauwi ako before Meteor Garden. Kasi yung mga kasabay ko rin sa service, nanonood din sila. And then one time So, parang nagagalit sila sa driver nyo kapag... Oo. And then one time, yung driver namin, napilitan siya mag-mount nung parang mini TV. Para lang pag may antayin kami ng mga nagsa 7 p.m. classes, napapanood namin yung Meteor Garden. Grabe. So, gano'n. And then, eto, nag-trend nga siya kasi sobrang tagal niya. And then, pag naalala mo yung tugtog niya, yung Fabuji, sobrang yung Taiwanese hit single na yon. Sobrang daming nagbabalik na memories. And sabi nga nila, isa kasi ito sa, isa talaga siya sa kauna-unahang trendsetter sa pag-i-import ng mga mga novelas, Korean novelas, ganyan. Ito, nagsimula siya sa mga Asian novelas. Oo, Asian novelas, yun. And siguro ngayon, kinoconsider na natin medyo cliche yung bad boy and good girl na romance. Pero at the time kasi, yung... She's dating the gangster. Oo, parang parang compare and contrast na She's Dating the Gangster na, kasi back then, it was new. Back, yung
hindi pa masyadong ine-explore yung, at least in this type of medium, yung mga ganitong kwento. But nowadays, you have yung stuff like yung sa Wattpad, yung mga nakita mo sa bookstores na Talk Back in Your Dead, Oo. She's Dating the Gangster. Hindi naman Wala akong binabasa sa mga to. Hindi naman natin sinasabi na hindi na sila wala na silang market sa ngayon. Pero Oo. kasi, nagamit na siya. And, ilagay natin yung Meteor Garden, parang kinoconsider natin siya as an institution Oo. sa ganitong genre or sa ganitong formula ng telenovela. And syempre, isa pa sa mga nagbabalik ng alaala ng mga kabataan ay Oh. syempre. Yes. Ay, una itong nagbalik through memes on the internet, lalo na sa Twitter, ay ang Sarah, ang munting prinsesa o Princess Sarah. Isa ito sa mga pinakasikat na... Grabe! Isa ito sa mga pinakasikat na animated series nung 90s dito sa Pilipinas. And recently lang ay binalik ang Sarah, ang munting prinsesa sa isang local network. Ito ay nagsimulang umera noong October 13. And muli ay kasama naman ang mga characters na sila Miss Minchin, si Lottie, si Ermengarde Peter, at lahat pa. Ito kasi, cartoon siya, pero Yes. heavy drama. Oh, kasi Oo. alam mo yung real life story kasi siya. Oo. Parang riches to rags na story. Oo. So talagang maganda panoorin ng mga bata kasi talagang may lesson kang makukuha doon. Pero ang lesson niya ngayon ay magbalat na ng patatas. So, Oo, kasi, talagang na-reappropriate yung values ng Princess Sarah. Kasi nga originally, tulad ng nabanggit nating fellow trendsetter na si Norilyn, ay tungkol talaga ito sa yung how a girl goes from riches to rags, and then yung mga experiences niya ay nag-shape ng kanyang bagong buhay bilang isang orphan. And nowadays, parang naging katatawanan na lang sa internet ang mga experiences na from role model, kung tutuusin si Sarah, ay parang naging isa na siyang sarcastic meme Oo. na lahat na lang binabara niya. And people were really concerned na this might send the wrong message to children. Pero iba rin kasi talagang audience ng TV tsaka ng internet. ng internet. Kumbaga, yung internet, supplementary siya for the TV. Kasi, Oo. I mean, hindi siya for all cases Pero sa Princess Sarah, supplementary kasi siya yung nag-hype for Princess Sarah. Yeah. 'Di ba? Pero ayun, ito nga para lang sa case ng Princess Sarah na naging supplementary internet. Yeah, and you never realize it, pero these might be the same people who grew up with Princess Yes, Sarah. kaya alam nila. So, Oo. bale, the cartoon grew up with them din. Yes. So, ganun. And yan. At syempre, meron pang isang pinakaabangan natin. Oo. Kahit ako inaabangan ko yun kasi since childhood, pinapanood ko rin yan. Ang remake ng Pangako Sa'yo. Ayan. Kasi, Na-discuss natin ito last week, 'di ba? Basta ng isang linggo. Oo, nung last week, okay. pero yun. Kasi sobrang maganda rin talagang pagtuunan ng pansin yung remake niya kasi ngayon, imang tao na syempre yung magpo-portray ng bawat characters. And then, ako personally, I think Danielle and Catherine, isa tong challenge sa Sila kanila. yung gaganap na Ina kasi- Makaspak at I forgot the name of si Angelo. Yes, si si Angelo. Buena Ayan. Vista, Oo, ayan. yan. Alam na alam. Ayan. Kasi, I think, ito yung parang bigger, parang more advanced na step sa kanilang... More mature role nga daw, More diba? mature role, syempre. At syempre, maganda rin pagtuunan ng pansin yung values din ng story. Oo. Kasi, it's really about, para kasing vengeance to ni Amor Powers. Oo. Kasi before, yung case nila ni Claudia Benavista and then about her daughter nga na si Ina na akala niya ay pinatay nga nitong si... So, ano And siya, it no? also touches upon the topic of incest. Yeah. Actually. It's heavy drama. Oo. And then, sobrang dami niya kasing dinidiscuss na topics. Kaya, matagal rin to Alam ko, matagal na in-air yung Pangako Sa'yo. And then, Actually, siya 2 yung years. pinakamatagal Siya na yung before pinakamatagal, Be diba? Careful. and then inadapt siya, kinuha siya ng maraming bansa na export siya. Like Indonesia, Malaysia. So sobrang dami na and grabe yung popularity nito. And yun nga, nakita kasi natin na sila Christine Hermosa, the original Ina Makaspak, and sila Angelo, si Jericho Rosales. Syempre, iba na sila, pero lumaki na sila, and then, pero sinabi nila na may suporta sila kay, dun sa Kathniel nga. Diba? And I guess we have to wait and see how they're going to reappropriate yung Yes. mga
dating aesthetics, yung style, yung values na kung paano nila gagawin, i-execute in this modern age. Yeah. So, and it's hindi naman masama na balikan natin kung anong mga meron tayo nun. As long as we learn from Diba? them. Yeah, diba? pero yun nga, parang i-explore natin kung ano yung mga pwede pang i-explore, lalo na sa media. Oo. At dyan na nga nagtatapos ang ang first part ng ating 2-part year-ender special dito sa Student YO Universe, kung saan tinalakay natin ang mga local trendsetters for 2014. Kaya thank you very much, Norlin, for joining us Thank for you. the last segment. Next week. Oo. And next week naman ay pag-uusapan natin ang top global trendsetters, Yeah. the universal trendsetters for 2014. And we will be joined again by our other classmates. Okay. Kaya abangan nyo yan. And for now, ay maraming salamat sa pagtutok dito sa episode na to. Ang Student YO Universe ay hatid sa inyo ng DZUP Radio Circle, the only org that goes on air. At ng himpilang ito, DZUP 1602, kasali ka. Ako si Nina. At ako si James. At ako naman si Norley. At ito, ang Student YO Universe, where your voice is our number one choice. Student YO Universe. Pinaka-latest sa pop culture trend. Bringing the latest and the hottest trending topics. From the ultimate movers and shapers It's very interesting na ang daming nominations na nakuha ng The Artist. to everything else under the sun. I'm very excited kasi ito na yung Olympics eh. We don't just listen to the student's voice, we amplify it. Ayun po sa anti-planking law, parang sobrang lang yan. Kasi, di ba? Because it's not just a student's world, it's our universe. Student YO Universe.